Isa akong abogado, ngunit marami kong pinagdaanan bago ko naabot ang pangarap kong ito. At kahit na nasa mga kamay ko na ito, dumating ang pagkakataon na muntik na itong mabahiran ng tuhos. Oh, Kuya Aaron, anong masasabi mo sa hipag ko? Ganda niya, di ba? Maganda nga. Balikbayan yun. 7 years na nagtrabaho sa Australia. At higit sa lahat, no boyfriend. Napaka-ideal pala ng hipag mo, Ate Cherry, ha? Wala bang photocopy nun? Oy, nako, Eddie. Patatagin mo muna ang kalagayan mo. At saka ka maghanap na magiging nobya. Eh, di 5 ka pa lang naman. Eh, si Ate Cherry nga, 24 pa lang noon nung nag-asawa na. At saka graduate na naman ako, Nay. At may trabaho na rin po. Kasi nga naman po, Nay. Hayaan nyo na magka-girlfriend itong bunso nyo. Tama. Hoy, Kuya Aaron, tama si Inay. Hindi pa dapat magka-girlfriend si Eddie. Oo nga. Baka mag-asawa na yan eh. Eh, ikaw ang dapat mauna, Aaron. Dahil 32 ka na. At mayroon ka na maayos na kalagayan sa buhay. Tama! Kaya nga, pinapakilala ko na nga sa hipag ko. Ay, naku, sabi ko na nga ba't yan na naman ang pag-uusapan natin eh. Cherry, Nay, wala pa sa isip kong pag-asawa. Bakit ba minamadali niyo ako? Anak, Cherry, 2 na ang apo ko. Oo nga. Eh, syempre, gusto ko naman makita at makarga magiging apo ko sa'yo. Aba, Kuya, sayang kung tatandang binata ka. Ayaw namin mangyari yun. Kaya huwag mong ibuhos sa pagiging abogado mo ang lahat ng iyong panahon. Sabi ko na kinulit ka na naman ni na Aling Marta tungkol sa pag-aasawa mo, kaya ka na kasi maangot. Ewan ko ba sa kanila kung bakit nila akong minamadali. Eh, dito nga lang sa mga kliyente ko, kulang ng panahon ko eh. O, paano pa akong mag-aasawa? Ay, ibig mo sabihin, wala kang balak mag-asawa? Wala kang babaeng nagugustuhan? Talagang wala pa, Rich. Eh, hindi naman dapat madaliin ang bagay na yun, di ba? Tama lang ako, tulad mo. Kahit department manager ka na ng office nyo, wala ka pa rin boyfriend. Kasi nga, hindi ka nagmamadali, di ba? Ha? Hmm? Oo, tama ka. Ini-enjoy ko pa ang pagiging single ko. Ako naman ngayon na magpapakilala ng babae kay Kuya. Naku! Eh kung yun yung maganda at titulada kong hipag, hindi nagustuhan ni Kuya eh. Yun pa kanyang papakilala mo. Ate, iba yung office mate kong yun. Oh. Maganda talaga yun. Mainhin at mabait pa. Eh bakit hindi mo nagustuhan? Eh, hindi naman dahil maganda, magugustuhan ko na. Isa pa, kasing edad siya ni Kuya. Alam mo Eddie, naisip ko lang. Bakit kaya parang ayaw mag-asawa ni Kuya? Wala din siyang girlfriend. Baka naman si Rich ang gusto niya. At hindi lang siya makapagtapat. Dahil nga mag-best friend sila. Eh, hindi ako makapaniwala na nakita kita ngayon, Rogen. Eh, kasi naman, 13 years tayo hindi nagkita. Oo nga. Ibang-iba ka na ngayon. Ha? Asensado na talaga. Hindi tulad ko. Hindi nakatapos sa kurso ko. Eh, Rogen, sabi ni Eddie, may problema ka raw na gustong ilapit sa akin. Meron nga. At kung matutulungan mo ko, tatanungin kong malaking utang na loob sa iyo. Rogen? Ipagtatapat ko sa iyo ang lahat, Aaron. Ano ba ito? Hindi ko maintindihan ang mga binabasa ko. Parang ayaw pumasok sa isip ko. Si Rogen.
siyang pumapasok sa isip ko. Ang simpatiko ng mukha. Magandang katawan. Sabi niya, hawakan ko lang ang kaso niya at papayag siyang maging kami. Roger. Sa mga iniaalok niya sa'yo, iniaalok niya sa'yo sa sarili niya para ipagtanggol siya kahit may kasalanan siya. Abogado ka ba ng bayan? O abogado ng sarili ng laman? Hello! Attorney Aaron! Mali ang ibig niya. Idadamay pa niya ako sa kasalanan niya. Aaron! Narito ko na pala, Rich. Oo, kanina pa. Ano ba nangyayari sa'yo? May problema ba sa mga kliyente mo? Baka may maitulong ako. Wala, Rich. Pero ako ang may problema. At hindi ko alam kung maunawaan mo ko kapag nalaman mo. Aaron? Baka kasi kapag sinabi ko, magbago ang tingin mo sa akin. Hindi mangyayari yun. Magtiwala ka. Sabihin mo sa akin, ano ang gumugulo sa isip mo? Anak, gusto mo bandalang kita ng pagkain dito sa silid mo? Huwag na po, Nay. Pupunta na lang ako sa kusina kapag nagutom ako. Ay, pero hindi ka sumabay maghapunan sa amin. Teka, may problema ba? Actually, naipagtapat ko na po ito kay Rich. Mabuti pa pala yung best friend mo. Alam na ang problema mo. Pero ako nanay mo, walang kaalam-alam. Siguro nga ho, kailangan ipagtapat ko rin ito sa inyo para gumaan ang damdamin ko. Oh, ano ba yun, anak? Nagkita na po kami ni Roger, Nay. Tinawagan niya ako at nagkausap po kami. Nalaman ko na may kaso siya. Anong kaso? Nalustay niyang malaking halaga sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hirap siyang kumuha ngayon ng abogado at pati misis niya galit sa kanya. At ibig niyang kunin ka, ganon. Opo. Sabi po niya, pumayag lang daw po ako. Papayag din siyang maging kami. Ano? Oh, Diyos ko! Walang hiya pala siya. Ano palagay niya sa'yo? Binabae? Yun pong totoo, Nay. Ha? Isa akong lalaki na may pusong babae. At siya rin dahilan kaya wala pa akong nobya hanggang ngayon. Meron! Sorry po. Inilihim ko sa inyo lahat dahil sinikap kong labanan ito. Lalo na nung lumayo sa akin si Roger. Bakit ka nga pala nilayuan ng taong yun? May isang pagkakataon noon na nagiinuman kami. Nalasing ho kami. At nang tulog na siya, niyakap ko at hinalikan. Ano? Pero nagising ho siya. Nagalit sa akin. Doon niya nalamang bakla ako. Yun pong dahilan ng paglayo niya sa akin. At ngayong isa ka ng abogado at nangangailangan siya ng serbisyong legal, siya naman ang tumutukso sa'yo. Nasasaktan po ako dahil mababang tingin niya sa akin. Naisip ko rin, siguro kung hindi umiral noon ang damdamin ko sa kanya, hindi sana ganito. Anak, manindigan ka sa tama. Ipakita mo sa kanya na kahit nakagawa ka ng pagkakamali nung araw, hindi mo ibinuhay yun. At ikaw,
ay nasa panig ng katarungan. Siguro naman, Aaron, nakapag-isip ka na. Oo, Roger. Handa ka nang tanggapin ang alok ko? I'm sorry. Hindi ko matatanggap. Ano? Narinig mo sinabi ko. Humanap ka na lang ng ibang abogado. Bakit? May karelasyon ka na? Kaya ayaw mong tanggapin ang alok ko? Wala akong karelasyon. Oo, nakagawa ako ng pagkakamali sa'yo noon. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nagbago. Oh, Roger, abogado na ako ngayon. At tungkulin ko na tumulong sa pagpapatupad ng katarungan sa bansa. At yun ang mahalaga sa akin. Masayang masaya ako at hindi mo tinanggap ang alok ni Rogen. Dahil naniniwala ako na ang katarungan ay dapat makamit ng naaapi. Inamin niya na nagkasala siya sa kanilang kumpanya. Kaya dapat lang niyang panagutan yun. Kahit naman abogado ko, may karapatan pa rin akong tanggihan ng isang kliyente. Lalo na at siyang nagkasala. Isa pa, inalok niya sa akin ang kanyang sarili. Kapalit ng paghahawak ko sa kaso niya. Mali yun. Kaya hindi ko tinanggap. Ginawa niya yon dahil alam niya na may pusong babae ka. Tama ka. At noon ay gusto ko siya. Noon? Ibig sabihin, hindi na ngayon? Kahit kami mga may pusong babae, ay marunong ding ma-turn off, Rich. Alam mo, napakasaya ko dahil sa sinabi mo. Kasi may pag-asa na ako uli na magustuhan mo. Rich, Oh, oo, Aaron. Noon pa, mahal na kita. Kaya nga hindi ako nag-aasawa dahil ikaw ang hinihintay ko. kahit closet queen ako, Nasa iyo ang mga katangiang hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. May prinsipyo at paninindigan. nilalang ako ng Diyos na lalaki. Ibig sabihin, nais niyang yun ang maging kalagayan ko. At yun ang gusto kong sundin. Kaya para sa akin, isa kang king. You are the king of my heart. At ikaw ang gusto kong maging ama ng aking magiging anak. Years na kami kasal ni Rich. 3 na ang aming anak. At masasabi kong ganap na nga akong nakalaya sa aking pagiging pusong babae. Dahil siya na ang reyna ng aking puso. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil tinulungan niya akong panindigan ang aking pinaniniwalaan. At salamat sa Diyos dahil ibinigay niya sa akin si Rich. Ako po si Aaron at ito ang aking buhay.